Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang horror thriller film na, Curse of the Sin Eater. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula kay Rick na inaalagaan ang kanyang inang may sakit. Isang araw, nakita niya itong may hawak na baril at rosaryo. Habang binabanggit ang mga talata sa Biblia ay nakakabahala ang kinikilos nito. Bago pa makapag-react si Rick ay humingi ang ina niya ng tawad sa kanya tapos ay pinaputok ang hawak na baril. Makalipas ang 3 taon, hirap pa rin si Rick sa kanyang buhay. Binalikan niya ang mansyon na pinagtatrabahuhan niya bilang construction worker ngunit mayroon ng gumagawa doon. Mabuti na lang at nandoon ang kaibigan niyang si Jeremy na nagsabi sa nagpapagawa na kailangan pa nila ng isang helper. Habang naghahakot ng lupa ay nasugatan si Rick. Napansin niya ang mayordoma na nagngangalang Antoinette. Nakiusap siya kay Antoinette na kailangan niyang linisin ang sugat niya. Nang tumanggi ang mayordoma ay ipinaliwanag niya na hindi siya makakapagtrabaho kung hindi niya gagamutin ang sugat. Sa huli ay pumayag din ang mayordoma. Habang ginagamot ang sugat ay tinawag si Antoinette ng kanyang amo. Banilinan si Rick na lumabas agad pagtapos niyang linisin ang sugat niya. Habang papalabas si Rick ay sumilip siya sa isang silid. Napansin niya na may pera sa patungan. Dahil sa kahirapan, natukso siyang kuhanin ng isang perang papel. Bago siya umalis ay nahuli siya ng may-ari ng mansyon na si George Drayton. Makalipas ang ilang sandali ay dumating si Antoinette na agad siyang tinanggal sa trabaho. Nagsabi ito na tatawag siya ng pulis at sisiguraduhin niyang wala nang tatanggap kay Rick bilang construction worker. Humingi ng kapatawaran si Rick at inamin ang kanyang pagkakamali. Pumagitna ang may-ari ng mansyon at pinaupo si Rick sa tapat niya. Tinanong siya ni Mr. Drayton kung bakit hindi niya kinuha ang lahat ng pera. Nagpaliwanag si Rick na kailangan niya lang ng pamasahe pauwi dahil nadukutan siya. Di niya inaasahan na patatawarin siya ng may-ari. Bukod pa dito ay binigay sa kanya ng matanda ang lahat ng pera bilang advance payment sa trabaho niya. Tinanggap niya ang pera at agad ding nagpatuloy sa kanyang trabaho. Kinagabihan, sa tinutuluyan niyang apartment ni Jeremy, tinanong si Rick ng kaibigan kung ano ang gagawin niya kung magkaroon siya ng 1 bilyon. Sinabi ni Rick na bibili siya ng mamahaling alak at yayayain ang ex-girlfriend niyang si Tanya sa fine dining sa mamahaling restaurant. Natawa si Jeremy at tinutya si Rick dahil masyadong mababaw ang kaligayahan niya. Kinabukasan, habang nag-uusap si Rick at Jeremy sa ginagawa nilang trabaho ay pinatawag si Rick ni Mr. Drayton. Inihayag ng matanda na nagsisisi siya at hindi siya nagkaroon ng pamilya na magmamana ng yaman niya kapag siya ay namatay. Tinanong niya si Rick kung relihiyoso siya. Inamin ni Rick na dati siyang relihiyoso. Sinabi ng matanda na kumakapit na siya ngayon sa relihiyon sa kanyang mga huling araw. Pagkatapos ay nagbigay siya ng nakakapangilabot na alok. Kung kakain si Rick ng pagkain na ihahain sa ibabaw ng bangkay ni Mr. Drayton ay mamanahin niya ang lahat ng yaman nito. Nagulat si Rick at inisip na biro lang ito. Ngunit sinabi ng matanda na totoo ang alok niya. Tumanggi si Rick. Ngunit iginiit pa rin ni Mr. Drayton ang alok dahil nakikita niya kay Rick na kaya niyang harapin ang stress na dulot ng napakalaking yaman. Kinagabihan, umuwi si Rick at naabutan si Jeremy na nagdadaos ng isang party. Naroon si Tanya, ngunit bago pa lumalim ang pag-uusap nila ay pinahiya ni Jeremy si Rick sa harap ng dalaga tapos ay agad na binakuran ito. Di nagtagal ay muling nagkausap si Tanya at Rick ngunit bigla na lang nagkaroon ng kaguluhan sa loob ng apartment ni Jeremy. Nang umawat si Rick ay minasama ito ni Jeremy. Sinumbatan siya sa pagtira niya doon at pinapalayas na siya. Umiwas si Rick at pumasok sa silid niya na hingal sa sama ng loob. Kinuha niya ang baril at tila gusto nang wakasan ang buhay niya. Mabuti na lang at nakapag-isip-isip siya at binitawan ang hawak na baril. Kinabukasan, desperadong tinawagan niya ang lahat ng kumpanya at tao na pwedeng magbigay sa kanya ng trabaho kahit sa maikling oras lang ngunit nabigo siya. Makalipas ang ilang sandali ay may kumatok sa pinto. Ibinigay ng lalaki kay Rick ang isang sobre at ipinaalam sa kanya na hinihiling ang kanyang presensya sa mansyon. Inabot din sa kanya ang suot na dapat niyang suotin. Sinabi ng lalaki na maghihintay siya sa labas. Nagtataka si Jeremy kung bakit tinawag si Rick ng sir ng isang lalaking may magarang kotse. Sinabi ng lalaki na pumanaw na si Mr. Drayton. Pagdating ni Rick sa mansyon ay pina-review sa kanya ng mayordoma ang nakasulat sa kasunduan.
Isang kasunduan na nagsasabi na kung kakainin ni Rick ang lahat ng ihahain sa ibabaw ng patay na katawan ni Mr. Drayton ay mamanahin niya ang lahat ng yaman nito. Kailangan niyang ubusin ang lahat ng pagkain at di pwedeng magtira. Hindi niya rin pwedeng ikwento kanino man ang tungkol sa kasunduan. At kung lumabag siya ay hindi niya makukuha ang yaman. Nahirapan si Rick magdesisyon ngunit sa huli ay pumayag din pagkatapos ng matagal na pagninilay-nilay. Di nagtagal ay inihain ang pagkain sa ibabaw ng bangkay ni Mr. Drayton. Pinilit ni Rick ang sarili na kainin ang lahat ng inihanda sa kanya. Halos masuka siya sa pagkain sa ibabaw ng patay na katawan ng matanda. Ang huling pagkain ay inilagay direkta sa dibdib ng patay. Paulit-ulit na pinapaalalahanan ni Antoinette na kailangan niyang ubusin lahat at wala dapat matira kahit maliit na piraso ng pagkain. Kahit papaano ay nagawa ito ni Rick na halos mawala sa sarili. Sa huli ay pinabigkas sa kanya ang mga nakasulat sa isang card na aakuin niya ang lahat ng kasalanan at isasangla niya ang sariling kaluluwa kapalit ang yaman ni Mr. Drayton. Hindi malinaw kay Rick ang nabasa, pinirmahan niya ang kontrata at umalis. Ngunit malinaw na nagsisimula na siyang makaramdam ng hindi maganda. Pumasok siya sa isang silid at dumapa sa kama dahil sa sobrang pagkahilo. Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang sarili na nasa ilalim ng tubig na napapaligiran ng mga nakakatakot na nilalang. Napasigaw siya sa takot habang nilalamon siya ng kanyang mga pangitain. Kinaumagahan, nagising si Rick at napansin ng isang lalaking nakatingin sa kanya sa pasilyo ng mansyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, tumakbo ang lalaki palayo. Hinabol ito ni Rick ngunit nasalubong niya si Antoinette na wala namang nakita. Sinabi niya kay Rick na ang mansyon ay kanya na ngayon. Maaari siyang magtanggal o mag-hire ng mga tauhan ngunit tumanggi si Rick. Hindi siya sigurado kung ano ang gagawin niya sa kanyang bagong buhay. Binigay ni Antoinette sa kanya ang credit card at hinikayat siyang bilhin anuman ang gusto niyang bilhin dahil walang limitasyon ito. Kalaunan, pumunta si Rick sa apartment ni Jeremy upang kunin ang kanyang mga gamit. Sinubukan niyang bigyan ng pera si Jeremy ngunit tumanggi ito at nagsabing okay lang siya. Bago umalis si Rick ay nakita siya ni Tanya. Tinanong siya nito kung nanalo siya sa loto. Sinabi ni Rick na daig niya pa ang tumama sa loto. Di makapaniwala si Tanya sa bagong sitwasyon ni Rick. Nang alukin ni Rick si Tanya na makipag-date ay tumanggi ito dahil hinihintay siya ni Jeremy. Lumalabas na si Jeremy na ang bagong boyfriend ni Tanya. Kalaunan ay nagpunta si Rick sa isang bar at umorder ng mamahaling whiskey. Isang lalaki na nakaupo malapit sa kanya ang minaliit siya. Bilang tugon ay umorder siya ng 2 bote ng pinakamahal na whiskey at ibinigay ang isa sa lalaki. Napahiya ang lalaki at agad na umalis. Bumalik si Rick sa mansyon dala ang whiskey. Nang syumat siya ay biglang lumitaw ang isang babae sa hallway. Napansin niyang dumudugo ang kanyang ilong. Pagtingin niya sa hallway ay nawala ang babae. Ngunit biglang lumitaw ito at inatake siya. Sumisigaw ito at sinisisi siya sa nangyari sa kanya. Muli ay nakita niya ang sarili sa ilalim ng tubig na nalulunod. Nagising siyang nakahiga sa sahig at basang-basa. Sa takot, agad siyang tumakbo pababa upang hanapin si Antoinette at pinagbintangan itong nilalason siya. Inilarawan niya ang isang basang-basang babae na umatake sa kanya at hinila siya sa ilalim ng tubig. Sinabihan siya ng mayordoma na kumalma. Tinanong niya ang tungkol sa kasunduan na pinirmahan niya. Walang pag-aalinlangang iniabot ito ni Antoinette sa kanya. Habang muling binabasa ni Rick ang nakasulat ay nang hilakbot siya nang maintindihan ito. Napagtanto niya ang bigat ng kasunduan. Tinanong ni Rick kung posible ba ang nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag ni Antoinette na bago pumanaw si Mr. Drayton, na humaling ito sa mga kakaibang ritual ng relihiyon upang matakasan ang pinaniniwalaang kapalaran niya. Ilang saglit pa ay natuklasan ni Rick ang isang libro tungkol sa isang lumang gawi kung saan ay kumukuha ang isang mayamang pamilya ng mahirap na magsasaka. Pinapakain nila ang magsasaka ng pagkain na nasa ibabaw ng namayapa nilang kapamilya upang malipat ang kasalanan nito. Ang mga taong ito ay tinatawag na mga sin eater. Napagtanto ni Rick na ito ang kanyang naging katayuan. Kinumpirma ito ni Antoinette at ipinaliwanag na ang kayamanan ay laging may katumbas na pasanin. Nagpanik si Rick at nagsabing kailangan niyang ayusin ito. Nagpasya siyang umalis kahit papigilan siya ng mayordoma. Desperadong makahanap ng solusyon, pumunta si Rick sa simbahan para magkumpisal. Inamin niyang alam niyang nagkasala siya ngunit hindi niya lubos na naiintindihan ang kanyang mga kasalanan.
Sinabi ng pari na kailangan niya munang aminin ang kanyang mga pagkakasala bago siya mapatawad. Kung wala ito ay hindi siya mabibigyan ng kapatawaran. Labis na nabigo, bumalik si Rick sa mansyon at tinanong ang mga tagapaglingkod tungkol kay Mr. Drayton. Gayunpaman, iniiwasan siya ng lahat at tumangging magsalita. Iginiit ni Rick ang mga kasagutan kay Antoinette na binantaan niyang tatanggalin sa trabaho kung hindi magsasalita. Kalmado namang iniabot ni Antoinette kay Rick ang mga dokumento. Naglalaman ito ng ulat tungkol kay Mr. Drayton, mga litrato sa crime scene, police report, at record ng mga pahayag ng matanda. Natuklasan ni Rick na si Mr. Drayton ay pinaghihinalaang pumatay sa kanyang asawang si Susan, na nagkaroon ng relasyon sa ibang lalaki. Sa recording ay iginiit ng matanda na hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Napagtanto ni Rick na ang babaeng umatake sa kanya ay ang espiritu ni Susan. Di nagtagal ay bumalik si Rick sa simbahan at namumpisal, sinabi niyang pinatay niya si Susan. Tinanong ng pari kung bakit niya ito ginawa ngunit sinabi ni Rick na hindi niya alam kung bakit niya nagawa iyon. Habang nagdarasal ang pari, muling lumitaw ang naghihiganting espiritu ni Susan at sinakal si Rick. Sa kabutihang palad ay nataboy ng dasal ng pari ang espiritu at nailigtas si Rick. Lubos ang pasasalamat niya sa pari bago siya umalis. Kinabukasan, tumawag si Tanya kay Rick na nag-aalala tungkol kay Jeremy. Sinabi niyang nagiging paranoid si Jeremy at hiniling kay Rick na kausapin ito bago pa mahuli ang lahat. Kinagabihan, may isang anino na nakatayo malapit sa inuupuan ni Rick. Nang natumba ang lampara ay napansin niya ang lubid na nasa sahig. Natigilan siya sa takot nang makita niya ang lalaking nakamaskara. Nang lapitan siya nito ay tumakbo siya paakyat ng hagdan upang hanapin si Antoinette. Sa halip ay isang multo ang nakita niya. Habang nagpapanik ay biglang lumitaw ang mayordoma sa harapan niya at ang mga multo ay biglang naglaho. Ibinunyag ni Antoinette ang isang nakakagimbal na katotohanan, na si Mr. Drayton ay hindi ipinanganak na mayaman. Siya rin ay naging isang sin-eater na siyang nagbigay sa kanya ng kanyang yaman. Ang mga sin-eater ay minamana ang mga kasalanan ng kanilang mga kliyente at dinadala ang lahat ng krimen at masasamang gawain nito. Sinabi ni Antoinette kay Rick na ang lahat ng kanyang nararanasan, mga multong nagpapakita at mga nakakakilabot na pangitain, ay resulta ng mga kasalanang iyon. Binalaan siya ng mayordoma na ang pahirap na ito ay hindi kailanman matatapos. Binanggit din ni Antoinette na sa paglipas ng panahon ay nilamon si Mr. Drayton ng bigat ng kanyang pasanin. Namatay siya sa patuloy na takot, na binabagabag ng parehong mga pangitain na nararanasan ni Rick ngayon. Sa huli, hindi na kinaya ni Mr. Drayton at tinapos ang kanyang sariling buhay dahil alam niyang ang kanyang mga kasalanan ay maisasalin kay Rick. Tinanong ni Rick kung paano niya maaalis ang mga kasalanan. Sinabi ni Antoinette na ang tanging paraan lang ay isalin ito sa iba na handang pumalit sa kanyang lugar. Kung hindi niya gagawin ito ay madadala niya ang mga kasalanan hanggang sa kamatayan at magpapatuloy pa rin ang kanyang paghihirap. Pinayuhan siya ni Antoinette na samantalahin ang kanyang yaman habang siya ay nabubuhay. Pansamantala, inalok siya ng mayordoma ng pampakalmang gamot. Dismayado si Rick dahil walang naitulong si Antoinette sa kanya. Bumalik siya sa simbahan upang hanapin ang katahimikan, ngunit tumanggi ang pari na papasukin siya 10 oras ng gabi. Nakiusap ang pari na umuwi na lang muna siya. Sa gabi ding iyon, hindi siya makatulog kaya ininom niya ang pills na ibinigay ni Antoinette. Habang nakahiga siya ay nagpakita sa kanya ang isang matabang multo. Naglalaho ito at muling nagpapakita hanggang sa galit na dumagan ito sa kanya. Sa takot ay napabalikwas siya sa ibaba ng kama at bumula ang bibig. Biglang pumasok si Antoinette na agad nagpatawag ng doktor. Sa madilim na mundo ay narinig niya ang tinig ng kanyang ina kaya lumapit siya sa kinaroroonan nito. Habang papalapit siya sa kanyang ina ay nailigtas siya ni Dr. Kildare mula sa kamatayan. Ilang saglit pa, sinabi ni Rick kay Antoinette na may gusto siyang subukan na paraan upang maisalin ang sumpa. Nabanggit ng mayordoma na wala pang gumagawa ng ideya ni Rick kahit pa si Mr. Drayton. Bagamat nag-aalinlangan ay pumayag si Antoinette na tulungan si Rick. Tinanong ni Antoinette si Rick kung talagang handa na siyang bitiwan ng lahat. Handa na siya, ngunit nag-aalangan siya nang tanungin siya kung may naiisip ba siyang pagpapasahan ng kasalanan. Inalok ni Rick si Antoinette kung gusto niya bang tanggapin ang yaman niya ngunit nagsabi ang mayordoma na nakasaad sa kontrata niya na hindi niya pwedeng tanggapin ang alok ng sino mang maging amo niya sa mansyong iyon.
Hindi nagtagal, iminungkahi ni Antoinette si Jeremy bilang susunod na Sin Eater, ngunit tumanggi si Rick at sinabing hindi niya magagawa iyon sa isang taong kilala niya buong buhay niya. Pinaliwanag ni Antoinette na si Jeremy ay isang taong desperado na may kakayahang magnakaw at magpakita ng karahasan. Biglang nakakita si Rick ng multo sa likod ni Antoinette at nagpanik, ipinipilit na si Jeremy ay hindi maaaring maging susunod na Sin Eater. Makalipas ang ilang sandali ay tumawag si Jeremy na nagsabing nanganganib ang buhay niya dahil kasama niya ang masasamang tao na hinihingan siya ng pera. Nagmadali si Rick na tinungo ang apartment ni Jeremy na may dalang pera. Hanggang sa loob ng kotse ay hindi siya tinatantanan ng multo. Pagdating sa apartment ni Jeremy ay nakita niyang sabog-sabog ang mga gamit sa loob. May nakuha siyang baril sa ilalim ng kama. Di nagtagal ay muli siyang nakakita ng lalaking multo na humihingi ng tulong. Nagpanik siya at pinaputokan ito. Gayunpaman, nang tignan niya muli ang inakala niyang multo ay napagtanto niya na si Tanya ang kanyang nabaril. Maya-maya lang ay dumating ang driver niya na agad siyang inilayo sa crime scene at dinala sa mansyon. Sinabi ni Antoinette na sila na ang bahala sa bangkay ni Tanya. Pagod na pagod si Rick at sinabi niyang gusto na niyang matapos ang lahat. Agad na pinatawag ni Antoinette si Jeremy. Dumating ito sa mansyon na balisa. Nabanggit niya na patay na si Tanya. Sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya nailigtas si Tanya. Nagtanong si Jeremy kung pwede siyang bigyan ng trabaho ni Rick. Wala nang paligoy-ligoy pa, ibinunyag ni Antoinette ang katotohanan. Gusto ni Rick na si Jeremy ang maging Sin Eater. Kailangan niyang kumain ng ihahain sa kanya sa ibabaw ng bangkay ni Rick upang manahin ang lahat ng yaman nito. Nabigla, tinanong ni Jeremy kung mamamatay na ba si Rick. Ipinaliwanag ni Antoinette na pinili ni Rick na ang buhay na ito ay hindi para sa kanya at naniniwala siyang kaya ni Jeremy ang mga pasanin. Hindi nagtagal, humiga si Rick sa isang mesa habang inihahanda ni Dr. Kildare ang ritual. Tiniyak ni Antoinette kay Rick na magtatagumpay ang ideya niya. Sinabi ni Dr. Kildare na titigil ang tibok ng puso ni Rick ng 4 na minuto sa lethal injection na ituturok sa kanya. Sapat na minuto upang maubos ni Jeremy ang lahat ng ihahain sa kanyang pagkain. Namatay si Rick at napunta ang kaluluwa niya sa ibang dimensyon. Nakita niya ang mga multong humihingi ng tulong at ang ina niya na nasa malayo. Habang papalapit, nag-iba ang anyo ng kanyang ina at naging si Tanya. Lumuhad at humingi siya ng tawad kay Tanya. Ilang saglit pa ay naglaho ito. Nilapitan si Rick ng mga multo ngunit tinaboy sila ng espiritu ng kanyang ina. Katakatakang nagising si Rick. Kinumpirma ni Antoinette na natapos ni Jeremy ang ritual. Binigkas ang dasal at nakuha na ang mga kasalanan na galing kay Rick. Napagtanto ni Rick na wala na ang mga multo at kumpirmadong siya ay malaya na. Sinabi ni Antoinette na niyakap ni Jeremy ang kanyang bagong marangyang buhay at umaasa siyang haharapin ni Rick ang bago niyang normal na buhay. Pagkalipas ng 6 na buwan, makikita si Rick na nagtatrabaho bilang isang construction worker, malayo sa dati niyang marangyang buhay. Samantala, isinulat ni Antoinette ang pangalan ni Jeremy sa listahan ng mga Sin Eater. Kasabay nito ay binabalikan si Jeremy ng mga multo na nagpahirap kay Rick. Naririnig ni Antoinette ang kanyang mga hiyaw na umaalingaw sa buong mansyon. Kumikinang ang mga mata ng mayordoma na tila nagpapahiwatig na marami pang Sin Eater ang darating at aalis sa mansyon na iyon. Si Rick naman ay nagpapahinga sa ilalim ng puno. Hindi siya nag-iisa dahil tahimik na nakaupo ang multo ni Tanya sa tabi niya.